Hi guys, good morning, good morning. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Kawainin. Ayan, syempre sa bayan pa rin ng Infanta, Quezon. So ayan po guys, yung palay ni Sir Edwin Strabo. Ayan, ito ay pang ilang cropping niya na ngayon, partner? Pang-tatlo. Pangatlo niya ng cropping gamit ang ating organic full harvest microbial inoculant. So kung napansin niyo po guys ay napakaganda, no? Level. Ayan. So, ito po ay tuloy-tuloy po yung application natin ng ating organic full harvest root and leaf fertilizer. Kung nais po ninyo na magiging ganito kaganda ang inyong palay, ay message lang po kayo. Dahil ito ay no insecticide, no pesticide. Hindi po dito naglalason si Sir Edwin. Dahil ito po ay nakasunod sa protocol ni Ricky Brown. So, ayan guys, yung ating product ay napakalupit. Okay? Ito ay 6,000 square meter. At ito yung kumuha ng 69 bags. At ito yung nagpabayo ng 13 sako. Plus kayo nung 13 na palay? Oo, 11 ang bigas. Kulang na 11. 11 ang bigas. Grabe yung palay mo, kalupit. Dito sa kwan. Sila na rin nag-ano niyan. Then, kulang 11 yung bigas. Ang taas ng recovery niya, guys. Okay? So, ayan, kung mapansin po ninyo, may mga pakunti-kunti na borer. Ayan, may kunti-kunting uban. Yan. Siyempre, hindi naman po yan mapiperfect. Kaya lang, ang kagandahan dyan, wala talaga siyang in-spray na mga insecticide o pesticide. Okay? So, kung napapansin niyo guys, yung mga palayan, ang dami nyo nang in-spray na mga pang-borer, pang-atangya, pang-uod, whatever na dyan, lalo rin siyang lumalala. Pero pag binitawan niyo po ang mga nasabing chemical, ay unti-unti po ninyong marirealize na ang sakit pala ng palay ay nanggagaling din sa chemicals. So, ayan guys, napakaganda po ng ating palay. Antabayan na natin ang mga sunod pangyayari sa lugar na ito. So, ayan, Ricky Brown. Napakaganda ng ating demo farm dito, no? Ito ba yung magkasabay? Nauna to ng kaunti? Nauna ng 5 araw. Okay. Pero, nung dinanas ng mga baha sa sobrang ulan, ngayon lang medyo gumanda na ang panahon, pero... Oo. Kasi panay ulan. Okay. So, yung iba, nagre-replanting, no? yes. Pero siya, kita nyo naman. Dito banda sa Karate, guys. Oo. Yung iba, naghuhulip. Yan, replant yan. Oo, nag-replant. Pero siya, wala. nakita Dito sa naman kabila natin. ay nakadalawang tanim yan dyan, pero hanggang ngayon hindi nagkakaigi. Wala. Oo. So, mapapansin nyo na dahil sa calamity, no, sa weather, bad weather, so magkakaroon talaga ng problema dahil sa acid rain. So may mga tama sila guys. So dito, walang sinasanto yung white blight, no? Pero ang kagandahan pag nutrition ang binigay mo sa halaman, kahit masabi mo guys na nagkaroon ng blight, spotting, almost 1% lang ang damage guys. Okay. Itong dito ipakita ko sa iyo, natamaan ito guys, pero yung bunga niya lumusot guys, no, lumusot. Pagkatapos kung mapansin mo sa synthetic, hindi makalabas lahat dito. Diretso na tutungo. Ito, inaalsa muna niya sa taas. No, pahahabain niya yung Pahahabain niya yung uhay. Tapos magdidevelop siya ng laman, saka siya tutungo. Kaya ang sa atin, green pa yung dahon, solid na yung laman. So, yan ang advantage guys sa organic at saka sa synthetic, magkakaiba talaga sila. Malaki ang gastos sa synthetic. Antabayanan po natin ang mga pangyayari sa lugar na ito kung saan ay pangatlong cropping na ating antabayanan hanggang sa makapag-harvest dito kay Sir Edwin Strabo. Okay? At sa mga nakapanood nito at nais po ninyong mag-turn to organic, ayan, may transition period tayo. Okay? At kailangan po natin sundin ang protocol ni Ricky Brown para po magiging ganito kaganda ang palay ninyo. So that's it for now guys. Follow for more.